Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap kina Kim and syempre kay Paolo Abilino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito pang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Anida Morales. Sabi niya, good evening po, sana totoo maging host si Paolo Abilino sa It's Showtime. Enjoy po kami, ang mga seniors. Tanggal ang stress at problema sa mga senior. Syempre, payag kaming mga seniors. Love namin ang Kimpaw. Maraming salamat po sa inyong komento, Ginang Anida Morales. Tama po kayo dyan. Sobra talagang tataas ang ratings po ng It's Showtime once na mangyari po na idagdag si Paolo Avellino sa mga co-host nila dito po sa It's Showtime. Although marami na po sila dito pero iba talaga yung hatak, 'di ba? Pag may Kim Pao, sa naturang noontime show. Syempre, mamamagnet po yung mga seniors, 'di ba? Mga titos and titas na manood po ng naturang programa kasi syempre walang gagawin ng Kim Pao dito kundi magpakilig, magpasaya, 'di ba? Sana nga mangyari ito kasi talagang pinag-uusapan online ang tungkol nga dito kay Paolo nitong mga nakaraan. Dahil meron daw umugong na balita na idadagdag si Paolo dito po sa It's Showtime. Kaya kung totoo man nga to mga kakimpaw, malaking kasiyahan ito para sa ating lahat. Sana nga po mapagbigyan, 'di ba, kahit 1 month or 2 months lang, hanggat hindi pa po sila nagsushoot ng Kopino, 'di ba mga kakimpaw? Hanggat hindi pa nagsushoot sila, sana mapagbigyan po ito para pag sila po ay umalis ay may iniwan silang napakagandang, alam niyo yun, aalalahanin namin habang busy ang Kimpaw sa shooting dito po sa South Korea. So sana po magdilang anghel kayo. So maraming salamat po sa inyong komento, Ginang Anida Morales. God bless po at mabuhay kayo. So ito na nga pag-usapan na natin mga kakimpaw, mga topic po na nakalap natin sa update na to at unahin nating talakayin ang ganap ni Chinita Princess. So kanina, present ulit si Chinita Princess sa It's Showtime and napakaganda po ng kanyang OOTD. Parang minimalist mga kakimpaw. No, minimalist ba? Brown yung top, brown yung dress pala, tapos brown din yung kanyang belt, brown din yung boots, o di ba mga kakimpaw, parang minimalist talaga yung atake. Pero kahit anong suotin niya, sobrang ganda pa rin talaga at walang kakupas-kupas ang kagandahan ng isang Chinita Princess. Samantalang pag-usapan naman natin ang naging komento po ng ilang mga Kimpaw fans dito po sa bagong inilabas na picture ni Chinita Princess para i-promote nga itong Duta-C. Sabi po dito, Kim Chu, the beautiful thing about life is that time never fails to reveal intentions, continue spreading love and positivity, and watch how every storm meant to harm you becomes part of the blessing that elevates your soul. Tinag niya po dito si Chinita Princess. Sobrang ganda talaga naman kasi ni Chinita Princess, 'di ba? Talagang walang kakupas-kupas yung kanyang kagandahan. 'Di ba, napaka-passionista kumbaga. Kaya nagiging idolo sila or siya ng kabataan ngayon, ng mga Gen Z, ng mga bagets. Dahil si Chinita Princess namamayagpag po talaga at laging pinag-uusapan sa mundo ng social media. Maging yung mga lolo, may ngipin, wala, bata, matanda, nag-idolize kay Chinita Princess at yun yung nakaka-proud na moment. Samantalang speaking of It Showtime nga mga kakimpaw, pag-usapan naman natin itong panglalaglag or pangbubuking lang naman ni Chang Ami kay Chinita Princess. Parang meron silang acting-acting kasi dito sa It Showtime mga kakimpaw. Ka-acting niya dito si Kuya Bong Navarro ni Chinita Princess. Ka-acting niya to. Tapos yung sinasabi at binibitawang linya ni Chinita Princess ay hango po sa lyric ng isang song. So, syempre mga kakimpaw, tawang-tawa ang mga studio audience. Tapos may batang nagsabi na, ano ba yan? Parang nababaliw na daw, nababaliw na si Chinita Princess. Tapos umeksena naman si Chang Ami na, ano ba yan, ganyan.
palagi mo kasing iniisip, ang nasa isip mo na lang kasi lagi ay si Paolo o 'di ba, ng booking, si Chang Ami. Ibig sabihin talaga mga kakimpaw, napakalalim na po ng samahan o relasyon nitong si Kim and si Paolo. To the point na bino-booking na po sila ng mga nakakasama ni Chinita Princess dito po sa noontime show. Like Chang Ami na talaga namang sobrang pinasaya na naman ni Chang Ami ang mga Kimpaw Nation nito dahil sa kanyang pambubuking at panglalaglag na walang ibang tumatakbo sa isipan nitong si Chinita Princess kundi si Paolo Avellino. O di ba in lababo si Chinita Princess kay Paolo at hindi naman yun maipagkakaila dahil lagi pong masaya, blooming, 'di ba? At very energetic ang isang Chinita Princess kasi may inspirasyon siya. Walang iba kundi si Paolo Avellino at hindi po yun may pagkakaila. Totoo yun mga kakimpaw. Totoo pong nagmamahalan ng dalawang ito at nakikita po natin yan sa mga kilos ni Chinita Princess. Everyday silang magkasama ni Paolo Avellino ha. Umaga, tanghali, hapon, gabi. 'Di ba pakagising magkasama din kasi po pagising nila nagjo-gym sila sa Metcon. Kailangan po kasi mga kakimpaw na maging fit bago po ang kanilang final shooting sa Copino. So yun po talaga yun, kaya talagang gumigising si Chinita Princess ng napakaaga, ganoon din si Paula Avellino and minsan sinasamahan po ni Darren si Chinita Princess. Samantalang talakayin naman natin mga kakimpawang tungkol dito sa isang write-ups na kung saan may bago daw pong biniling property si Chinita Princess and si Paolo Avellino. Gaano kaya ito katotoo mga kakimpaw, no? Kasi ang ganda lang ng mga balitang lumalabas, kung may katotohanan man nga ito, talaga namang nagpe-prepare na po, di ba? Si Kim and Paolo ng lilipatan nila once na makasal nga po sila. Kasi parang inuunti-unti na ni Kim and Paolo, di ba? Yung mga kakailanganin after ng kasal at isa na nga po dito yung property, 'di ba, na kung saan ay lilipatan nila sa oras po na silang dalawa ay makasal, na kung saan ay magagamit nila in the future, o 'di ba mga kakimpaw, conjugal property. So, ibig sabihin, sure na ito nasa mga susunod po na taon, talagang magiging masaya mga Kimpaw fans dahil nga po sa nalalapit nila na pag-iisang dibdib. O di ba mga kakimpaw, grabe, sobrang daming good news ang mga naglalabasan online. Kaya sana may katotohanan po ang balitang bumili ng property itong si Kim and Paula Avellino. Conjugal ha, conjugal. Bagong balita lang ito, mula po ito sa isang page na kung saan ay panay Kimpaw ang kanyang content. Ayan po, ipeplex ko na lamang sa mga screen po ninyo. Bagong property, which means mga kakimpaw, isang paghahanda na to para po sa isang pag-iisang dibdib nilang dalawa. At yan po talaga mga kakimpaw ay hindi maipagkakaila dahil ang laki po ng kinikita nila kaya kailangan talaga ilagay yan sa isang property business na kung saan ay wala pong katalo-talo. Walang kalugi-lugi mga kakimpaw. So, practical lamang po ang ginagawa ni Kim and ni Paulo. Ito yung desisyon na talaga namang nagkakasundo po sila parehas pag property na ang pinag-uusapan. So, paano mga kakimpaw, hanggang dito na lamang pong update natin. Maraming salamat sa patuloy po na pagsuporta.